Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng demand ng supply ng kape at kakao sa buong mundo ay ang mga benepisyong makukuha sa mga naturang produkto. Ano-ano nga ba ang health benefits at risks ng kape at kakao? Alamin natin mula sa special report na ito ni April Eneria. Sa pandaigdigang komersyo, di makakailang nangunguna ang kape at tsokolate sa mga pinakatilik na produkto sa alinmang bahagi ng mundo. Isa sa mga bentahin nito ay ang mga benepisyong makukuha mula dito. Tulad na lamang ng kape na isang malaking source ng antioxidants. Makakapag-improve ito ng energy o adrenaline levels at less feeling ng pagod. Nagpapababa rin ito ng risk ng pagkakaroon ng type 2 diabetes, Alzheimer's disease, Parkinson's disease at pati maging liver at colorectal cancer. Dahil kapag nasobrahan, maaari naman itong maging dahilan ng anxiety, pagtaas ng blood pressure na maging dahilan ng shallow breathing at insomnia. Samantala kung nasobrahan ka naman sa pagkain o pag-inom ng tsokolate, maaari itong magdulot ng sakit sa ulo sa mga madalas mina-migraine. Bukod pa yan sa high calorie content at sugar nito, lalo na pag-process tulad ng milk chocolate. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay masama ang epekto nito. Tulad ng kape, masagana rin sa antioxidants ng kakao na makatutulong lumaban sa ilang cardiovascular diseases. Ito rin ay isang kilalang antidepressant at nakakapagpabuti ng inyong mood. Nagpapabilis rin ito ng daloy ng dugo sa utak dahil sa flavonoids. Nakakapayat rin ang tsokolate, kabaligtaran sa pag-aakala ng karamihan dahil ayon sa mga eksperto, nakakapagpabilis ng metabolismo ang tsokolate. Bilang gabay, the darker the chocolate, mas mataas ang antioxidants at the less sugar, mas mabuti sa ating overall health. Bagamat sandamakmak ang benepisyong hatid ng mga ito, tandaan pa rin na ang sobra ay nakasasama sa ating kalusugan. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio.